Mula noon hanggang ngayon ay nababalot pa din ng misteryo ang Bermuda Triangle. Marami ng iba't ibang mga kwento ang nagsisilabasan tungkol dito, pero hanggang ngayon wala pa ring konkretong paliwanag sa misteryosong lugar na ito. Sa katunayan, sa loob ng maraming dekada, naging sentro ito ng mga misteryo, pagkawala ng mga barko, eroplano, at mga taong tila basta na lamang naglaho ng walang malinaw na paliwanag. Pero gaano nga ba katotoo ang mga alamat na ito? Bago natin pag-usapan ang mga kakaibang pangyayari, kailangan muna nating maintindihan kung ano talaga ang Bermuda Triangle. Sa popular na paniniwala, ito ay isang bahagi ng North Atlantic Ocean na nasa pagitan ng Bermuda, Puerto Rico at East Coast ng United States. Ang nakakagulat, wala talagang opisyal na hangganan ng lugar na ito. Kahit ang eksaktong lawak nito ay hindi pa rin pinagkakasunduan ng mga eksperto. May mga forecast na nagsasabing umaabot ito sa mahigit kalahating milyong square miles, habang ang iba naman ay naniniwalang mas malaki pa rito. Dahil dito, mahirap matukoy kung ilang aksidente o pagkawala na ang tunay na nangyari sa loob ng tinatawag na Bermuda Triangle. Habang lumilipas ang panahon, nagbabago rin ang mga border na ginagamit ng iba't ibang writer at researcher. Kaya naman ang ilang insidenteng dati ay hindi bahagi ng Bermuda Triangle ay kalaunan isinasama na sa kwento nito. Gayunpaman, isang bagay ang hindi maikakaila. Sa loob ng maraming siglo, maraming pangyayaring naganap sa bahaging ito ng karagatan na naging dahilan upang mabuo ang isa sa pinakamalalaking misteryo sa modernong kasaysayan. Kapansin-pansin din na bago pa man sumikat ang terminong Bermuda Triangle, may mga ulat na tungkol sa kakaibang karanasan sa rehiyong ito. Isa sa mga pinakamaagang data ay mula pa sa paglalayag ni Christopher Columbus noong 1492. Habang tinatahak niya ang Atlantic Ocean patungo sa New World, may mga isinulat siyang obserbasyon tungkol sa hindi pangkaraniwang galaw ng kompas at mga ilaw na nakita umano ng kanyang mga tauhan sa malayo. Hindi malinaw kung ano talaga ang mga nakita nila. Posibleng mga natural na pangyayari lamang ang mga ito. Ngunit sa pagdaan ng mga siglo, naging bahagi ang mga kwentong ito ng lumalaking alamat tungkol sa Bermuda Triangle. Kasabay nito, ang lugar ay matatagpuan din sa isa sa mga pinakaabalang ruta ng barko at eroplano sa buong mundo. Araw-araw, libu-libong sasakyang pandagat at panghimpapawid ang dumaraan dito. Dahil sa dami ng trapiko, hindi nakapagtataka na may mga aksidenteng nagaganap paminsan-minsan. Ngunit para sa marami, hindi sapat ang simpleng paliwanag na iyon. Sa kabila nito, paano nga ba nagkaroon ng reputasyon ng Bermuda Triangle bilang isa sa pinakanakakatakot na lugar sa planeta? Bakit may mga barkong natatagpuang walang tao dito? Bakit may mga eroplano na hindi na muling nakita? At bakit hanggang ngayon patuloy pa ring pinagdedebatihan kung may mas malalim pa bang lihim na nakatago sa ilalim ng karagatang ito? Sa video na ito, mas sisiyasatin pa natin ang ilan sa mga pinakasikat na alamat ng Bermuda Triangle. Aalamin din natin dito kung alin sa mga teorya ang may basehan sa siyensya at alin naman ang produkto lamang ng imahinasyon. Mula sa mga kakaibang kondisyon ng panahon hanggang sa mga alamat tungkol sa mga nawawalang sibilisasyon, unti-unti nating bubuksan ang isa sa pinakamatagal ng misteryo ng modernong mundo. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Sa mga hindi nakakaalam, habang mas lumalawak ang mga kwento tungkol sa Bermuda Triangle, isang bagay ang kapansin-pansin. Habang mas bumabalik tayo sa nakaraan, mas dumadami rin ang mga ulat tungkol sa mga kakaibang pangyayari sa rehiyong ito. Ngunit hindi lahat ng kwento ay pare-pareho ang bigat pagdating sa ebidensya. Isa sa mga madalas banggitin ng mga mananaliksik ay ang mga tala ni Christopher Columbus noong kanyang makasaysayang paglalayag noong 1492. Ayon sa mga isinaling bahagi ng kanyang journal, may mga pagkakataong napansin ng kanyang crew ang hindi pangkaraniwang kilos ng kompas. May mga ulat din tungkol sa isang maliit na liwanag na nakita nila sa malayo habang naglalayag sa Atlantic. Sa panahon natin ngayon, maaring isipin na normal lamang ang mga ganitong obserbasyon. Ngunit isipin natin ang sitwasyon noon. Wala pang modernong navigation systems, wala pang satellite, at kakaunti pa lamang ang kaalaman ng Europa tungkol sa malawak na karagatan sa kabilang panig ng mundo. At ang anumang bagay na hindi maipaliwanag ay madaling maging bahagi ng alamat. Habang lumilipas ang mga siglo, lalo pang lumakas ang reputasyon ng Bermuda bilang isang lugar na puno ng panganib. Noong early 1600s naman, isang barkong Ingles na tinatawag na Sea Venture ang naharap sa matinding bagyo malapit sa Bermuda habang papunta sa kolonya ng Jamestown. Nasira ang barko at napilitang sumadsad ang mga sakay nito sa isla.
Walang misteryosong pagkawala na nangyari, ngunit ang pangyayaring iyon ay nagdagdag sa imahe ng Bermuda bilang isang lugar na mahirap takasan kapag nagalit ang kalikasan. May mga historiador pa nga na naniniwalang ang insidenteng iyon ang naging inspirasyon ng sikat na dula ni Shakespeare na The Tempest. Bagamat hindi ito ganap na napatutunayan, nagpapakita pa din ito kung gaano kalalim ang impluwensya ng Bermuda sa imahinasyon ng mga tao noon. Pagdating ng 19th century, nagsimulang kumalat ang isa sa mga pinakakilalang kwento na konektado sa Bermuda Triangle. Ito ang alamat ng cargo ship na Ellen Austin. Ayon sa popular na bersyon ng kwento, nakatagpo umano ang barko ng isang abandonadong sasakyang pandagat habang binabaybay ang Atlantic. Walang crew, walang malinaw na paliwanag kung bakit ito iniwan. Ngunit puno pa rin ng kargamento ang barko. Sinasabing nagpadala ng ilang tauhan ang kapitan upang sakyan ang abandonadong sasakyan at dalhin ito pabalik sa kanilang destinasyon. Ngunit matapos ang isang malakas na bagyo, nawalan sila ng kontak sa barkong iyon. Nang muli itong makita, wala na umanong tao sa loob. Pagkatapos nito, ayon sa alamat, muli raw silang nagpadala ng mga tauhan. Ngunit sa ikalawang pagkakataon, tuluyan nang nawala ang barko kasama ang mga taong sumakay rito. Nakakakilabot pakinggan. Pero dito nagiging mahalaga ang pagkakaiba ng alamat at kasaysayan. Sa pagsusuri ng mga maritime historians at mga lumang record ng pagpapadala ng barko, walang matibay na dokumentong nagpapatunay na nangyari ang buong bersyon ng kwentong ito gaya ng madalas ikwento ngayon. Totoo na may barkong Ellen Austin na bumiyahe sa Atlantic noong panahong iyon. Ngunit marami sa mga detalye ng tinatawag na ghost ship incident ay lumitaw lamang sa mga mas huling salaysay at hindi malinaw ang orihinal na pinagmulan. Sa madaling salita, maaring bahagi na ito ng folklore ng dagat kaysa sa kumpirmadong kasaysayan. Ngunit kahit may mga kwentong hindi lubusang napatutunayan, may mga pagkawala namang totoong nangyari at nakadokumento. Isa sa pinakamalaking halimbawa ay ang USS Cyclops. Noong March 1918, kasagsagan ng First World War, umalis ang napakalaking barkong ito ng United States Navy mula sa South America, dala ang mahigit 300 tao at libu-libong tonelada ng manganese ore na ginagamit sa paggawa ng bakal. Ang Cyclops ay isa sa pinakamalalaking cargo ships ng US military noong panahong iyon. Ngunit habang papunta ito sa Baltimore, bigla na lamang itong nawala. Walang distress signal, walang natagpo ang wreckage, walang nakaligtas na saksi. Hanggang ngayon nananatiling isa ito sa pinakamalaking pagkawala ng barko sa kasaysayan ng United States Navy na hindi direktang dulot ng labanan. At dito nagsimulang magkaroon ng mas seryosong atensyon ng Bermuda Triangle. Hindi na ito basta kwento ng mga mandaragat o alamat na ipinapasa sa bawat henerasyon. May mga tunay ng insidenteng nakarecord sa kasaysayan. Mga pangyayaring kahit matapos ang maraming dekada ng investigasyon, may mga tanong pa ring hindi ganap na nasasagot. Ngunit ang mas malaking tanong ay ito, may espesyal nga bang puwersang kumikilos sa Bermuda Triangle? O baka naman ang mga misteryong ito ay bunga lamang ng kombinasyon ng matinding panahon, malalakas na waves ng dagat, pagkakamali ng tao at mga alamat na lumaki na lang at naipapasa sa maraming henerasyon? Habang mas lumalalim ang ating pagsisiyasat, mas nagiging mahirap paghiwalayin kung alin ang totoong ebidensya at alin ang mga kwentong naging bahagi na ng alamat ng dagat. Sa kabila nito, kung may isang insidente na tunay na nagpabigat sa reputasyon ng Bermuda Triangle, ito ay ang pagkawala ng USS Cyclops. Sa kabila ng malawakang paghahanap, tila nilamon na lamang ng karagatan ng buong barko. Dahil dito nananatili hanggang ngayon ang pagkawala ng USS Cyclops bilang isa sa pinakamalaking hindi nalulutas na maritime mysteries sa kasaysayan ng US Navy. Maging si Pangulong Woodrow Wilson noon ay umaming walang nakakaalam ng totoong nangyari maliban sa dagat mismo. Mas lalo pang lumalim ang misteryo nang mawala rin pagkalipas ng ilang dekada ang dalawa pang barkong may kaugnayan sa Cyclops sa halos kaparehong ruta. Bagamat may mga teoryang nagsasabing maaring may structural problems o masamang panahon na sangkot, wala pa ring tiyak na sagot na tinatanggap ng lahat. Habang dumarami ang mga ganitong pangyayari, nagsimula ng mabuo sa isip ng publiko na baka may kakaiba talagang nangyayari sa bahaging ito ng karagatan. Ngunit hindi lamang mga barko ang naging sentro ng usapan. Pagsapit ng 1940s, pati mga eroplano ay nagsimulang may ugnay sa lumalaking alamat ng Bermuda Triangle. Isa sa mga pinakasikat na kaso ay ang pagkawala ng Flight 19 noong December 1945. Binubuo ito ng 5 military aircraft ng US Navy na nagsasagawa lamang ng routine training mission mula sa Florida. Isang normal na pagsasanay na libu-libong beses ng ginagawa ng mga piloto. Ngunit habang nasa himpapawid, nagsimulang malito ang flight leader tungkol sa kanilang lokasyon.
Ayon sa mga naitalang komunikasyon, nahirapan silang matukoy kung nasaan sila at kung saang direksyon dapat bumalik. Habang lumalala ang sitwasyon, unti-unti ring nauubos ang kanilang fuel. Pagkaraan ng ilang oras naputol ang komunikasyon, hindi na sila muling nakita. Mas naging misteryoso ang pangyayari nang mawala rin ang rescue aircraft na ipinadala upang hanapin sila. Kasama nitong nawala ang crew nito. Sa loob ng maraming araw nagsagawa ng malawakang search operation ng military. Ngunit wala silang natagpuang malinaw na ebidensya na makapagpapaliwanag sa pagkawala ng mga eroplano. Dahil dito, naging isa ang Flight 19 sa pinakaginagamit na halimbawa ng mga naniniwala sa misteryo ng Bermuda Triangle. Subalit ayon sa mga modernong pagsusuri ng aviation historians, may posibilidad na kombinasyon ng navigation error, masamang panahon, limitadong fuel at kondisyon ng dagat ang naging dahilan ng trahedya. Gayunpaman, dahil walang wreckage na agad na natagpuan noon, patuloy na nabuhay ang mga haka-haka sa loob ng maraming dekada. Hindi pa doon nagtapos ang serye ng pagkawala. Sa huling bahagi ng 1940s, dalawang passenger aircraft ng British South American Airways ang nawala sa magkahiwalay na insidente habang lumilipad sa Atlantic region na madalas iugnay sa Bermuda Triangle. Ang una ay ang Star Tiger, ang sumunod naman ay ang Star Ariel. Sa parehong kaso, hindi agad natukoy ang eksaktong dahilan ng pagkawala. Dahil dito, nadagdagan na naman ang listahan ng mga pangyayaring ginagamit upang suportahan ang alamat ng Bermuda Triangle. Habang lumalaki ang bilang ng mga kwentong ito, may isang mahalagang pagbabago na naganap. Nagkaroon ng pangalan ng misteryo. Noong 1964, isang American writer ang gumamit ng terminong Bermuda Triangle sa isang artikulo na nag-ugnay sa iba't ibang pagkawala ng barko at eroplano sa loob ng isang malawak na rehiyon sa Atlantic Ocean. Sa unang pagkakataon, parang nabuo ang isang malaking puzzle. Ang mga magkakahiwalay na aksidente na nangyari sa loob ng maraming siglo ay isinama sa iisang kwento. At dahil walang malinaw na sagot sa marami sa mga insidenteng iyon, mabilis na kumalat ang interes ng publiko. Nasa panahon din noon ang mundo ng Cold War, panahon ng mga lihim na proyekto, panahon ng mga conspiracy theory, panahon kung kailan maraming tao ang naniniwalang may mga bagay na itinatago ng mga government at military organizations. Kaya naman hindi nakapagtatakang maraming tao ang agad na naniwala na baka may mas malalim pang dahilan sa likod ng mga pagkawala. Pagsapit ng 1970s, nagsimulang lumabas ang mga libro na nag-alok ng iba't ibang paliwanag. Ang ilan ay nagsabing may kaugnayan ito sa nawawalang sibilisasyon ng Atlantis. Ang iba naman ay nagmungkahi ng mga kakaibang magnetic phenomenon, lihim na teknolohiya o maging impluensya ng mga nilalang mula sa ibang planeta. Sa puntong ito, hindi na lamang simpleng maritime mystery ang Bermuda Triangle. Naging global phenomenon na ito, isang alamat na pinaghalo ang totoong kasaysayan, mga hindi pa nalulutas na pagkawala, siyensya, haka-haka at imahinasyon ng tao. At habang mas maraming libro, dokumentaryo at palabas ang lumalabas tungkol dito, lalo ring lumabo ang linya sa pagitan ng napatunayang katotohanan at ng mga kwentong nabuo lamang dahil sa takot at misteryo. Ngayon habang sumisikat ang Bermuda Triangle sa buong mundo, may isa pang bagay na mabilis ding lumaki, ang mga teoryang sinusubukang ipaliwanag ito. At dito nagsimulang lumayo ang usapan mula sa siyensya at pumasok sa mundo ng mga alamat, paranormal stories at science fiction. Noong 1970s, naging bestseller ang ilang aklat na nagbigay ng mas kakaibang interpretasyon sa mga pagkawala sa Bermuda Triangle. Isa sa mga pinakasikat na may akda ay si Charles Berlitz na naglatag ng mga teoryang hanggang ngayon ay madalas pa ring marinig sa internet at mga dokumentaryo. Ayon sa kanyang mga isinulat, posibleng konektado ang Bermuda Triangle sa nawawalang sibilisasyon ng Atlantis. Ang iba naman sa kanyang mga ideya ay nagmumungkahi ng mga puwersang hindi maipaliwanag ng modernong siyensya. May mga nagsabi na baka may mga portal patungo sa ibang dimensyon. May mga naniniwala na baka may extraterrestrial activity sa lugar. At mayroon ding mga teoryang nagsasabing ginagamit umano ang rehiyon bilang lugar ng pagdukot ng mga alien. Sa katunayan, naging napakalakas ng impluwensya ng mga ideyang ito sa popular culture. Maging sa mga pelikula at TV shows, madalas na inilalarawan ang Bermuda Triangle bilang isang lugar kung saan nawawala ang mga tao dahil sa mga nilalang mula sa ibang planeta o mga puwersang lampas sa ating pagkaunawa. Ngunit habang nakakaaliw ang mga ganitong kwento, ibang direksyon naman ang tinahak ng mga scientist. Sa halip na maghanap ng mga sagot sa Atlantis o mga alien, sinuri nila ang mga record ng panahon, ocean currents, navigation systems, at mga ulat ng aksidente. At habang dumarami ang datos, unti-unting lumitaw ang isang mas simpleng paliwanag. Hindi dahil simpleng paliwanag ito ay mali na,
Sa maraming pagkakataon, ang pinakasimpleng sagot ang kadalasang pinakamalapit sa katotohanan. Isa sa mga madalas na nababanggit ay ang issue ng navigation. Maraming tao ang naniniwalang may kakaibang epekto ang Bermuda Triangle sa mga kompas. Ang paniniwalang ito ay nag-ugat pa sa mga ulat mula sa mga unang explorer at sa ilang kaso ng mga nawawalang eroplano. Ngunit ayon sa mga geophysicists, may natural na paliwanag dito. Ang magnetic north at geographic north ay hindi eksaktong magkapareho ng lokasyon. Dahil dito, kailangang isaalang-alang ng mga navigator ang tinatawag na magnetic declination kapag nagtatakda ng direksyon. Sa iba't ibang bahagi ng mundo, nagbabago ang pagkakaibang ito. Kung mali ang pagkakalkula o hindi na itama ang navigation data, posibleng unti-unting lumihis ang ruta ng isang barko o eroplano nang hindi agad napapansin. Ngunit may mahalagang detalye rito. Hindi natatangi ang Bermuda Triangle sa ganitong phenomenon. Nangyayari ito sa maraming lugar sa planeta. Bukod pa rito, alam na alam ng mga bihasang piloto at kapitan ng konseptong ito. Bahagi ito ng kanilang training at araw-araw na operasyon. Kaya para sa karamihan ng mga eksperto, hindi sapat ang compass theory upang ipaliwanag ang lahat ng pagkawala. Mas malaki ang posibilidad na maraming salik ang nagsasama-sama. At isa sa pinakamahalagang salik ay ang panahon. Kapag tiningnan sa mapa, makikita na ang Bermuda Triangle ay nasa rehiyon na regular na dinadaanan ng mga tropical storms at hurricanes. Ang Atlantic hurricane season ay taunang nagdudulot ng ilan sa pinakamalalakas na bagyo sa mundo. Kahit sa modernong panahon na may satellite monitoring at advanced forecasting systems, nagagawa pa ring magdulot ng matinding pinsala ang mga bagyong ito. Noong 2024, ilang malalakas na bagyo sa Atlantic ang nagdulot ng malawakang pagkasira sa iba't ibang bahagi ng Caribbean at Southeastern United States. Ipinakita nito na kahit sa panahon ng makabagong teknolohiya, nananatiling napakadelikado ng rehiyong ito kapag nagsama-sama ang malalakas na hangin, dambuhalang alon at mabilis na pagbabago ng panahon. At kung mahirap itong harapin ngayon, mas lalo itong mapanganib noong panahon ng mga lumang barko at unang henerasyon ng aviation. Sa gitna ng malawak na karagatan, sapat na minsan ang ilang oras ng matinding bagyo upang mawala ang isang sasakyang pandagat nang walang pagkakataong makapagpadala ng distress signal. Kapag lumubog ito sa lalim ng Atlantic, maaring hindi na kailanman matagpuan ang mga labi nito. Dito nagsisimulang mabuo ang larawan na matagal nang hinahanap ng mga investigator. Hindi isang mahiwagang puwersa, hindi isang portal, hindi rin isang lihim na base ng mga alien, kundi isang kombinasyon ng mapanganib na panahon, malalakas na alon, komplikadong navigation challenges at ang napakalawak na karagatan na kayang magtago ng ebidensya sa loob ng maraming dekada. At habang mas marami pang siyentipikong pag-aaral ang ginagawa, mas lumalapit tayo sa posibilidad na ang pinakamalaking lihim ng Bermuda Triangle ay hindi kung ano ang nakatago rito, kundi kung gaano kadaling gawing alamat ng tao ang mga trahedyang hindi agad nabibigyan ng sagot. Kapag pinag-uusapan ng Bermuda Triangle, madalas na nakatuon ang pansin sa mga nawawalang barko at eroplano. Ngunit may isa pang mahalagang tanong na dapat itanong. Kung hindi ito gawa ng mga alien, nawawalang sibilisasyon, o paranormal forces, ano nga ba ang totoong dahilan kung bakit nagkaroon ng napakaraming aksidente sa rehiyong ito? Isa sa mga sagot na madalas ibigay ng mga oceanographer ay ang lakas mismo ng karagatan. Sa gitna ng Atlantic, may mga pagkakataong nabubuo ang tinatawag na rogue waves. Ito ay mga dambuhalang alon na mas malaki kaysa sa normal na inaasahan ng mga mandaragat. Ayon sa mga pag-aaral, totoo ang pagkakaroon ng mga alon na ito at naitala na sila ng modernong instruments. May mga pagkakataong umaabot ang taas ng ilang rogue waves sa mahigit 100 feet. Isipin ang isang gusaling halos kasing taas ng 10 palapag na biglang tumama sa isang barko sa gitna ng dagat. Para sa mga lumang sasakyang pandagat na walang modernong weather forecasting systems, sapat na ang isang ganitong pangyayari upang magdulot ng sakuna. Ngunit hindi lamang alon ang hamon sa bahaging ito ng Atlantic. Isa pang mahalagang salik ay ang Gulf Stream. Ayon sa National Oceanic and Atmospheric Administration o NOAA, ang Gulf Stream ay isa sa pinakamalalakas na ocean currents sa mundo. Dumaraan ito sa kanlurang bahagi ng rehiyong madalas iugnay sa Bermuda Triangle. Dahil sa bilis ng agos nito, maaring mabilis nitong ilihis ang isang barko mula sa orihinal nitong ruta kung hindi tama ang pagkalkula ng navigator. Mas mahalaga pa rito, kapag may aksidenteng nangyari, maaring mabilis na tangayin ng Gulf Stream ang anumang debris o wreckage palayo sa lugar ng insidente. Kaya sa ilang kaso, kahit may naganap na sakuna,
posibleng mahirapan ang mga search teams na mahanap agad ang mga bakas nito. Sa paglipas ng mga taon, may iba pang siyentipikong teoryang lumitaw. Isa na rito ang methane gas hypothesis. Alam natin ang methane bilang isang greenhouse gas, ngunit may malalaking deposito rin nito na nakabaon sa ilalim ng seabed sa iba't ibang bahagi ng mundo. Noong 2016 may mga mananaliksik sa Norway na nakadiskubre ng malalaking crater sa ilalim ng dagat na pinaniniwalaang nabuo dahil sa paglabas ng methane mula sa sediment sa seabed. Mula rito, may ilang tao ang nagmungkahi na baka may kahalintulad na proseso ring nangyayari sa Bermuda Triangle. Ang ideya ay kapag napakaraming methane ang biglang lumabas mula sa ilalim ng dagat, maaring bumaba ang density ng tubig at mahirapang lumutang ang isang barko. Nakaka-interes ang konsepto. Pero may mahalagang detalye. Walang matibay na ebidensya na nagpapakitang ito ang dahilan ng mga pagkawala sa Bermuda Triangle. Maraming scientists ang nagsasabing nananatili itong hypothesis at hindi pa napatutunayang pangunahing sanhi ng anumang malaking insidente sa rehiyon. At dito tayo dumarating sa pinakamahalagang bahagi ng usapan. Ano ang sinasabi ng aktuwal na datos? Kapag inalis natin ang mga alamat, pelikula, nobela at conspiracy theories, ang natitira ay mga record ng aksidente sa dagat at himpapawid. At ayon sa mga pagsusuri ng mga marine researchers at safety organizations, walang ebidensya na nagpapakitang mas mataas ang bilang ng pagkawala sa Bermuda Triangle kumpara sa ibang abalang ruta ng karagatan sa mundo. Sa katunayan, ang karamihan sa mga sanhi ng aksidente sa rehiyong ito ay kapareho rin ng mga sanhi ng aksidente sa ibang bahagi ng planeta. Masamang panahon, human error, mechanical failure, navigation mistakes, at mga kondisyon ng dagat na likas na mapanganib. Ito ang dahilan kung bakit maraming modernong eksperto ang naniniwalang ang tunay na misteryo ng Bermuda Triangle ay hindi kung bakit may mga nawawala rito, kundi kung paano naging napakalaking alamat ang isang serye ng magkakahiwalay na aksidente. Sa loob ng mahigit isang siglo, pinagtagpi-tagpi ng mga libro, magazine, pelikula at media reports ang iba't ibang insidente hanggang sa mabuo ang imahe ng isang lugar na tila may espesyal na sumpa. Ngunit kapag sinuri ang ebidensya sa malamig at siyentipikong paraan, ibang larawan ang lumilitaw. Hindi isang supernatural na lugar, hindi isang portal sa ibang dimensyon, hindi rin isang teritoryo ng mga alien, kundi isang bahagi lamang ng Atlantic Ocean na may komplikadong panahon, malalakas na alon, mabilis na agos, at napakalawak na karagatang kayang itago ang mga bakas ng sakuna sa loob ng maraming taon. At marahil iyon ang pinakakamangha-manghang bahagi ng kwento. Dahil ipinapakita nito na minsan, ang pinakamalaking misteryo ay hindi nasa ilalim ng dagat, kundi nasa paraan kung paano tayo gumagawa ng mga alamat mula sa mga pangyayaring hindi natin agad maipaliwanag. At dito nagiging mas malinaw ang tunay na larawan ng Bermuda Triangle. Kapag tiningnan natin ang mga alamat, tila isa itong rehiyon kung saan normal ang pagkawala ng mga barko at eroplano. Ngunit kapag sinuri natin ang aktuwal na datos na nakalap sa loob ng maraming dekada, ibang kwento ang lumalabas. Sa mundo ng maritime safety, mahalaga ang isang simpleng tanong. Mas mapanganib ba talaga ang Bermuda Triangle kumpara sa ibang bahagi ng planeta? Sa ngayon wala pang ebidensyang sumusuporta sa ideyang yun. Ayon sa mga pagsusuri ng iba't ibang maritime organizations at safety agencies, ang bilang ng mga aksidenteng nangyayari sa rehiyong ito ay hindi lumalampas sa inaasahang antas para sa isang lugar na dinaraanan ng napakaraming barko taon-taon. Sa katunayan, karamihan sa mga modernong pagkawala at aksidente ay may mga paliwanag na karaniwan ding nakikita sa ibang bahagi ng mundo. Masamang panahon, malalakas na alon, navigation errors, mechanical failures, at mga desisyong ginawa ng tao sa ilalim ng mahirap na kondisyon. Ganito rin ang lumilitaw sa aviation records. Kapag sinuri ang mga aksidente ng eroplano sa rehiyong ito, makikita na marami sa mga insidente ay nangyari malapit sa paglipad o paglapag at hindi sa gitna ng himpapawid kung saan madalas inilalagay ng mga alamat ang sentro ng misteryo. Sa kaso naman ng sikat na Flight 19, maraming modernong pagsusuri ang nagtuturo sa posibilidad ng navigational confusion at human error. Batay sa mga naitalang komunikasyon, lumilitaw na nagkaroon ng maling pagtataya sa lokasyon ng flight leader. Dahil dito maaaring nagtuloy sila sa maling direksyon habang unti-unting nauubos ang kanilang fuel. Hindi ito paranormal, hindi rin supernatural. Isa itong trahedyang maaaring bunga ng mga pagkakamaling nangyayari kahit sa mga bihasang piloto. At kung pag-uusapan ng panahon, mahirap maliitin ang epekto nito sa rehiyong ito.
Ang Bermuda, Florida, Puerto Rico at malaking bahagi ng Caribbean ay kabilang sa mga lugar na regular na tinatamaan ng tropical storms at hurricanes. Sa loob ng maraming henerasyon, libu-libong bagyo na ang dumaan sa Atlantic Basin. Kahit ngayong may satellite imagery, weather radar, artificial intelligence forecasting at real-time monitoring systems, nagagawa pa rin ng mga bagyong ito na magdulot ng matinding pinsala sa mga komunidad, barko at eroplano. Kung ganun kalaki ang epekto nila ngayon, mas madaling maunawaan kung bakit napakaraming aksidente ang nangyari noong panahon na wala pang modernong teknolohiya. Marahil ito ang bahagi ng kwento na madalas nakakaligtaan. Hindi kailangang magkaroon ng alien base sa ilalim ng dagat upang may mawala. Hindi kailangang may portal papunta sa ibang dimensyon. Hindi kailangang may sumpa. Minsan sapat na ang kombinasyon ng malalakas na bagyo, matitinding alon, malawak na karagatan, at isang maliit na pagkakamali sa navigation upang magkaroon ng trahedya. At habang mas lumalawak ang ating kaalaman tungkol sa karagatan at atmosfera, mas nauunawaan natin kung bakit nabuo ang alamat ng Bermuda Triangle. Ang mga totoong aksidente ay nangyari, ang mga totoong tao ay nawala, ang mga totoong pamilya ay nawalan ng mahal sa buhay. Ngunit ang koneksyon ng lahat ng mga pangyayaring iyon sa isang misteryosong puwersa ay hindi kailanman napatunayan. Sa huli, ang Bermuda Triangle ay maaring hindi ang pinakanakakatakot na lugar sa mundo. Maaring hindi rin ito ang pinakamapanganib na bahagi ng karagatan. Ang tunay nitong kapangyarihan ay nasa kakayahan nitong pukawin ng ating imahinasyon. Dahil sa tuwing may pangyayaring hindi agad maipaliwanag, natural sa tao ang maghanap ng mas malalim na dahilan. At marahil iyon ang dahilan kung bakit nananatiling buhay ang alamat hanggang ngayon. Hindi dahil may lihim na puwersang nakatago sa ilalim ng Atlantic, kundi dahil ang Bermuda Triangle ay naging perpektong halimbawa kung paano nagsasama ang kasaysayan, trahedya, siyensya, media at imahinasyon upang makabuo ng isa sa pinakamatagal at pinakasikat na misteryo sa modernong panahon. At kapag inalis natin ang lahat ng alamat, natitira ang isang simpleng katotohanan. Ang Bermuda Triangle ay hindi espesyal dahil sa mga nawawala rito. Naging espesyal ito dahil sa kwentong nabuo ng mundo tungkol dito.